meron na naman tayong ipapayo sa mga ka-vibes natin na solid fan ng ating page. Tungkol naman ito sa pakikipagkaibigan. Piliin nyo mabuti ang inyong mga kaibigan. Ilang beses natin yan sinasabi sa mga kaibigan natin, tropa natin, sa mga solid fan natin na nagsisend ng kanilang mga query, mga tanong sa atin. Sa panahon ngayon, napakahirap magtiwala sa mga tao. Kasama na dyan ang mga kaibigan natin. Hindi lahat ng kaibigan natin na nandyan ay pwede nating pagkatiwalaan. Siyempre, being professional, pakikisama, kahit na alam mong hindi totoo yung isang tao, kailangan pakisamahan mo pa rin, pakitaan mo pa rin ng mabuti. At being a Christian, religious person who believe in Christ, siyempre, kahit na hindi ka pakitaan ng maganda niyan, pakitaan mo pa rin ng mabuti. Kasi yun yung nauutos, di ba? Yun yung utos ng ating Panginoong Diyos. Kaya mahirap mang gawin yun, pero kailangan nating sundin. Kaya mapapansin nyo, marami sa atin mga believer o follower ni Christ na kahit na pinapakitaan sila ng hindi maganda, same pa rin yung kanilang pakikitungo. Yun yung maganda sa pagiging isang Kristiyano, pagiging masunurin sa Diyos. Although napakahirap noon dahil hindi naman lahat ay perpekto. May mga Christian pa rin na kapag pinakitaan mo ng pangit, pakikitaan ka rin ng pangit. 'Di ba? Parang respect begets respect pa rin 'yan. Pero sabi ko nga, kung ikaw ay naluluwalhati ng ating Panginoong Diyos, susundin mo ang kanyang utos kahit na napakahirap, 'di ba? Siyempre para sa mga taong kagaya ko, hindi naman ako ganun nakahuli. Napakahirap para sa akin na respetuhin ko yung taong hindi naman rumerespeto sa akin, 'di ba? Kahit na siguro ikaw, tanungin mo sa sarili mo, kapag pinakitaan ka ba ng pangit, pakikitaan mo rin ba ng maganda? So napakahirap gawin yon, pero being a believer of Christ, kailangan masunod mo yung kalooban ng Diyos, hindi yung kalooban natin. Kasi kung kalooban lang natin ang ating susundin, syempre hindi natin pakikitaan ng maganda. Pero kung kalooban ng Diyos ang ating susundin sa buhay natin, syempre magsasacrifice tayo. Kaya na against sa will natin, kung will yun ng ating Panginoong Diyos, yun pa rin ang masusunod dapat. So sa pakikipagkaibigan, piliin lang mabuti, suriin lang mabuti. Tandaan niyo, ang kaibigan na hindi nag-aayos ng gulo o hindi kayo pinagbabati-bati, halimbawa nagkaroon kayo ng problema sa grupo, sa inyong magkukumare, kapag meron kayong kaibigan na handang makinig sa inyo, nagbibigay ng simpati sa inyo, pero hindi gumagawa ng paraan para kayo magkaayos, hindi po tunay na kaibigan yon. Yun po yung mga klase ng tao na gumagawa ng partido. Kapag ang isang grupo ninyo, kung kayo ay iisang grupo, magkakapitbahay kayo, meron kayong team na tinatawag, ngunit yan ay nahati dahil sa awayan, bangayan, at hindi yan naayos sa isang linggo, sa isang araw, sa 2 araw, hindi po yan naayos at nagkaroon ng mga paksyon, nagkaroon ng mga grupo-grupo, malamang masisira po yung samahan ninyo. Or kung sa isang pamilya, kung ang isang kapatid ninyo ay hindi marunong pumagitna, hindi siya pumapagitna sa mga away, kumbaga nakikisama lang siya sa kabila at nakikisama rin siya sa iyo, hindi po maganda yun na attitude ng isang tao. Hindi po maganda yung kanyang rule. Kailangan ang rule niya, pakinggan niya yung kabila, makinig din siya dito sa inyo, and then pag-ayusin niya kayo. Hindi yung nakikipagsimpatya siya sa kabila at pag ikaw naman yung kausap niya, nakikipagsimpatya din siya sa iyo. At ang sasabihin niya, nasa gitna lang daw siya. Hindi po yun tama. Kailangan kung gusto mo talagang pumagitna, hilain mo rin sila sa gitna. Kumbaga, meet halfway. Kailangan may magawa kang paraan para magkasundo yung dalawang nagbabangayan kung tunay kang kaibigan. Pero sa napapansin ko ngayon bilang isang pulis, maraming nagsusumbong sa atin, mga problemang family lang, mga problemang pambarangay lang. Ganyan ang nangyayari. Hindi naayos ang problema dahil sa mga kaibigan din natin na ang gusto nila, para mas maging close sila sa inyo, pakikinggan lang nila yung story mo, pero ayaw na nilang makipag-ayos ka sa iba. Kasi ang gusto nila, masolo ka lang nila na kaibigan nila. So marami talaga ang kaibigan na hindi mo masasabi kung tunay nga ng kaibigan. So mag-ingat po kayo doon. So yan yung aking payo sa sender po natin. God bless!